Bumili pala ako ng salmon na isda dito sa wheat market ng Greenland dahil gusto ko ipagluto ng sinabawan ang aking misis para siya ay gumaling na. Hindi pala maganda ang pakiramdam ng misis ko kaya nag-isip ako ng lulutuin. Ngayong araw mga kabayan ay pupunta tayo dito sa wheat market o palengke ng Greenland kung saan makakabili ka ng mga isda at karne gaya ng whale, seal, reindeer, codfish, redfish at syempre ang paborito kong isda, salmon. May time na nahahawa ang misis ko sa kanyang trabaho dahil siya ay nagtatrabaho sa daycare center. Madalas pag okay ang pakiramdam niya ay siya ang nagluluto. Ang sabi ko sa kanya, magpahinga ka muna, itabi mo, ako na ang bahala at ipagbibili kita ng ulam at ipagluluto. Dahil kaming dalawa lang ang nagtutulungan dito. Minsan kahit may sakit ang asawa ko ay pumapasok pa rin siya basta kaya lang ng katawan niya. May time na pareho kaming pagod galing trabaho kaya minsan pakiramdaman na lang kami kung sino ang magluluto. Pero madalas yung asawa ko talaga yung nagluluto dahil nga ang dami niyang alam. Hindi kagaya ko mga kabayan, kukunti lang yung alam ko sa pagluluto at mga simple lang yung luto ko. Pakainin mo ako mga kabayan araw-araw ng gulay, wag lang yung karne. Dahil nga yung katawan ko ay nasanay na sa gulay dahil lumaki nga kami sa probinsya. Kaya dito sa Greenland, hirap pa rin ako mag-adjust sa pagkain dahil nga walang mga preskong gulay dito kundi puro karne. At dito na nga mga kabayan, nakarating na tayo kung saan yung wheat market nila dito o palengke na binibintahan nila ng mga karne at isda. Medyo maambon nga dito at umuulan ang panahon kaya kukunti lang yung tao dito. At dito, papasok na tayo dito mga kabayan at ipapakita ko sa inyo dito yung mga karne. Kaso hindi ko kilala kung anong klaseng itong mga karne dahil nga halo-halo na yung mga binibinta nila dito. Yung alam ko lang dito at hinahanap ko itong salmon mga kabayan. Kung napapansin nyo, sobrang dami. Ang ganda nga dito ng mga isda nila kasi malalaman mo kung anong araw siya kinuha at kung ilang araw na siya na-stock dahil nga magkakaiba yung presyo. Mas mahal mga kabayan yung bagong kuha. Marami nga mga karne dito sa lamesa kaso hindi ko kabisado kung anong karne niyan at kung ano yung lasa. Nung pagkatapos na nga mga kabayan ay pinatimbang ko nga yung napili kong salmon na malaki. Siguro mga kabayan ay nasa 2 kilo yung salmon na binili ko at ang binta niya dito ay 90 Danish kroner mga kabayan yung isa. Kung i-convert natin sa Philippine peso mga kabayan, yung per kilo niya ay nasa 700 pesos. Pero pag dito mo bilhin mga kabayan, murang-mura na yung 90 kroner per kilo. Marami pa nga silang mga karne na binibinta dito. Kaso ayaw ko din bumili mga kabayan, baka hindi ko magustuhan yung lasa. Kaya ito na lang yung binili natin, ang isda, para naman ay may pagluto ko na yung aking misis. Pagkadating ko nga dito sa bahay mga kabayan, ay lilinisin ko muna itong salmon na nabili natin. Gising na pala ang misis ko pagkadating ko ng bahay. Ang sabi niya, siya daw ang magluluto. Ang sagot ko naman, ikalma mo muna ang sarili mo at magpahinga ka. Itabi mo at ako na ang bahala. Alam nyo ba, dito lang ako nakabili ng salmon na isda sa Greenland. Dahil sa Pilipinas, hirap tayong makabili dahil sa mahal ng presyo. Dito naman, ang mahal ng mga isda ay yung galing pa ng Pilipinas, gaya ng bangus, tilapia, tuna, galunggong at iba pang produkto. Paano ba naman ay napakalayo ng Greenland at Pilipinas kaya mahal talaga ang mag-export dito at mag-import ng mga produkto. Dito naman sa Greenland ay makakabili ka naman dito ng isda kapag mayroon kang trabaho. Paano ba naman yung minimum dito na per hour ay kayang-kaya nang makabili yung 1 oras mo ng 1 kilong salmon. Kaya dito sa Greenland ay makaka-afford ka talagang bumili ng kahit anong pagkain kung gusto mo basta masipag ka lang at mayroon kang trabaho. Yung mga nagbabantay pala doon na mga tao sa kanilang paninda ay yun yung
mismo mga fisherman na nanghuhuli ng mga isda. Ang sabi nila, pag nanghuli daw sila nitong salmon, ay naglalagay daw sila ng net at kinabukasan ay binabalikan nila. Mayroong season lang na pwede kang manghuli ng mga salmon dahil may mga time na hindi ka makahuli ng salmon. Ito na nga mga kabayan ay natapos kong i-slice na lahat itong salmon at inati-hati ko ito sa 3 plastic para naman paglagay ko sa freezer ay hindi lahat titigas kundi kukuha lang ako doon ng isang plastic para may uulamin kami. Sobrang dami na nga ito mga kabayan na 2 kilo. Ilang kainan na din namin ito kaysa bibili pa kami sa labas. Alam niyo ba dito yung isda ay napakamahal pag bibilihin mo na sa mismong supermarket dito o sa mismong mall na binibintahan ng mga pagkain. At ito na mga kabayan, bali nag-iwan ng pala ako dito ng ulo at mga part pa ng salmon para ating lulutuin. Bali simple lang pala yung pagluto ko mga kabayan ng isda. Hindi pala ako naglalagay ng sinigang, kundi naghihiwa lang ako dito ng sibuyas, nilagyan ko na din ng tanglad, luya at bell pepper. Ito yung ginagamit ko para pawala talaga ng lansa. Ang ginagawa ko kapag sasabaw ako ng isda ay piniprito ko muna ito para mawala siya yung langsa. Yung ibang isda kasi hindi naman siya malansa pero itong salmon kasi medyo nalalansahan ako kaya ang ginawa ko pinrito ko muna at napakulo na tayo dito ng tubig. Nilagay ko na itong tanglad, sibuyas, luya at itong pinrito natin nilagay ko na din nung patapos ng kumulo at nilagyan ko na din ng bell pepper. Nung kumulo na naman ulit, bali naglagay na ako dito ng asin. Nilagyan ko na din ito ng patis para naman may kunting lasa. Hindi na din ako naglalagay dito ng bitsin mga kabayan dahil nga kumakalam yung sikmura ko kapag mayroong halong mga bitsin at mga sinigang. Nasanay kasi ako sa probinsya dati na natural lang talaga asin yung nilalagay namin. At dito na nga ay nilagyan ko na din dito ng Chinese pitsay. Ganyan lang dito mga kabayan yung malalagay natin na gulay. At tinikman ko na nga mga kabayan at napasabi talaga ako ang sarap ko talagang magluto. Siguro gagaling na dito yung misis ko. Malalaman mo talaga yung isda pag press pa talaga siya na hindi siya nanggaling sa freezer at yung lasa niya ay manamis-namis mga kabayan. Hindi kagaya dito sa mga nabili namin ay kadalasan frozen. Pagkatapos ko nga magluto ay ginising ko na yung misis ko at ito na nga mga kabayan ay napatayo siya at napangiti sa mga kabayan dahil nakita niya na sobrang sarap yung luto ko dahil sa amoy pa lang daw ay nawawala na daw yung sakit niya. Kaya dito na nga ay kumain na nga kami dito dahil ako'y nagugutom na din. 2 kainan na nga namin itong pagkain na niluto ko. Kaya bago tayo kakain ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap natin. At hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. And God bless you all po.